for today's lesson, graphing of quadratic function. So, tandaan nyo na kapag nag-graph tayo ng quadratic function, ang graph natin is always parabola. And aalamin natin ngayon or i-distinguish natin yung different parts ng parabola. Okay, so tulad ng sinabi ko kanina, 'di ba, yung graph ng isang quadratic function is always parabola. So yung parabola, pwede siyang it can be face upward or pwede rin namang facing downward. So ganito yung mga maaaring maging itsura ng ating graph sa quadratic function. So nakikita nyo naman dito sa ating Cartesian plane. Ngayon, i-distinguish natin or alamin natin yung different parts ng parabola. Yung parabola, lagi siyang merong vertex. So, always has a vertex. Kung mapapansin nyo, so ito ang kanyang vertex. Yung vertex, ito yung maximum or minimum point of a parabola. No, kung makikita nyo naman dito, ito yung ating vertex. Next one naman, meron din tayong mga intercepts. So, ano naman yung mga intercepts na yun? So, ito yung mga points where the parabola pass through the x-axis. Kung saan ba dumaan yung parabola, no, sa ating x-axis. Ano ba yung mga points na yon? Ito yung mga yun, nag-pass through or dumaan sa x-axis. Ang tawag natin sa mga ito ay intercepts. Intercepts. Ito rin sa kabila. Intercepts ang tawag natin dyan. Ayan. Dalawa sila, dumaan sa x. Next part naman will be the opening of the parabola. So, sabi ko nga kanina, ang opening ng parabola, pwedeng upward, pwedeng downward. So, yung last part ng parabola is yung axis of symmetry. So, sa isang parabola kasi, no, let's say, ayan, sa isang parabola, meron tayong axis of symmetry. Yung axis of symmetry na yun, yung nagka-cut or nagdi-divide sa parabola into two equal parts. So, kung ito yung vertex natin, tas magdodrawing tayo dito ng line. Itong line na to, yung nagka-cut sa parabola natin into two equal parts, ito yung tinatawag nating axis of symmetry. Yan. Okay, so after natin ma-identify yung different parts ng parabola, we will now get the vertex of a parabola using the vertex form of a quadratic function. So, lahat ng ito, kailangan nating hanapin yung domain, yung range, yung opening ng parabola, kung upward ba o downward. Then, we will also find the vertex, pati yung axis ng symmetry, kailangan nating malaman, at yung x and y intercept. So, meron tayo ditong example, yung y is equal to x squared minus 8x plus 12. So, first na ating gagawin ay i-group natin yung mga merong variable. So, x squared minus 8x, yan, i-group lang natin, plus 12. Then, after nating i-group, kailangan natin gawing square of trinomial ito. X squared minus 8x plus, kung ano man yung number na yon, malalaman natin mamaya, plus 12
minus yung number dito. Kung ano yung pinlas natin dito, isa-subtract naman natin sa kabila. So, para malaman natin kung anong number na i-add natin dito, kailangan natin i-divide si 8 sa 2 and then square natin yung sagot. So, 8 divided by 2 is 4 and then 4 square is 16. So, 16 to. And then, 16 yung ma-minus natin dito times yung ating, kung meron man tayo dito sa labas, kaso meron tayo 1. Pero same lang naman, 16 times 1 is 16. So, 16 pa rin yung ating isa-subtract dito. Then, after nyan, get the square of binomial naman nitong ating given dito. So, gawa lang tayo ng dalawang parenthesis para mas madali. Then, what is the square root of x square? Diba? X, tsaka x. Next, get the sign of the second term. So, minus, minus. Then, square root of the third term is, square root of 16 is 4. So, 4, tsaka 4. Then, 12 minus 16 is negative 4. Then, after nyan, kung napapansin nyo, pareho lang naman ito. So, pag-iisahin na lang natin, lalagyan na lang natin ng square, no? So, x minus 4 square minus 4. So, ito na ngayon yung ating vertex form. Ayan. So, kung matatandaan nyo, yung ating vertex form ay y is equal to a times x minus h square plus k. Ito yung ating vertex form, wherein yung ating a ay 1. Then, malalaman na natin ngayon yung value ni vertex. Diba yung vertex natin ay hk. So, si h ay, ano si h? Ito si h. h. So, ang ating h ay 4. At ang ating k ay ito. K. Negative 4. So, our vertex is 4, negative 4. After nating makuha si vertex, hahanapin naman natin ngayon si x and y intercept. Pero, uunahin muna natin si x-intercept. So, we're going to find the x-intercept. So, kapag hinahanap natin yung x-intercept, let y is equal to 0. Gagawin natin 0 yung y. So, sulat muna natin yung ating equation. Y is equal to x square minus 8x plus 12. Then, sabi dito, let y is equal to 0. So, si y, gagawin natin 0. Then, x square minus 8x plus 12. Then, get the factor. So, 0 is equal to factor tulad ng ginawa natin kanina. Ano ba yung factor ni x? X tsaka x. Then, kunin natin yung sign ng gitna. Minus, minus. Then, factor ng ating, tawag dito, ating constant term. 6 tsaka 2. So, therefore, meron tayong dalawang value ni x dito. So, kunin natin yung unang x. So, x minus 6 is equal to 0. So, x, transpose lang natin si 6 para makuha natin si x. So, negative si 6, lilipat siya, magiging positive. And then, sa kabila naman, x minus 2 is equal to 0. Then, x is equal to, lipat lang si 2, negative. Pag tumawid sa equal sign, magiging positive. So, ang ating point 1 ngayon, ang ating point 1 ay 6, 0, wherein yung 6, yun yung ating x-intercept, then yung y natin is 0. Then, ang ating point 2 ay 2, 0. Again, this is the x value, and then yung ating y ay 0. Okay, so ngayon nakuha na natin yung
point 1 which is 60 and ating point 2 which is 20. Ngayon naman, hahanapin naman natin yung y-intercept. So, find y-intercept. Okay. So, si x naman ngayon ang gagawin nating 0. So, let x is equal to 0. Sulat agad natin yung equation. Y is equal to x squared minus 8x plus 12. Let x is equal to 0. So, lahat ng x gagawin natin 0. So, y is equal to 0 square minus 8 times 0 plus 12. So, y is equal to, wala na si 0, matitira na lang is 12. So, our y is 12. Ito yung ating pangatlong point. Ang pangatlong point natin ay 0, 12. X is 0 and then yung ating y-intercept is 12. So, ngayon, i-graph na natin itong mga given points. Meron tayong vertex for negative 4. Yung ating point 1 is 60, point 2 is 20, and then ang ating point 3 ay 0, 12. So, unahin natin ang vertex which is 4, negative 4. So, 1, 2, 3, 4. So, by the way, ito ang ating x-axis at y-axis ang vertical line. Okay? So, 4, 1, 2, 3, 4. And then, negative 4, bababa tayo. So, ito ang ating vertex. Next naman, 6, 0. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Dahil 0 naman si y, so it means dito na yung point. 6, 0. Next, 2, 0. So, 1, 2. Okay, 0 si y, so dito na yung point. And then, last one is 0, 12. So, ang ating x ay 0. So, hindi na tayo, wala na tayong gagalawin sa x axis natin. So, y natin is 12. So, aakyat tayo pataas ng 12. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So, ito ngayon ang ating point 3. So, kapag kinonect natin itong mga line na ito, so, kukonect natin yan. Makikita natin yung ating graph. Ayan, it opens upward. Ngayon, malalaman na natin ngayon yung ating domain tsaka yung range. Yung domain natin, ito, di ba domain, ito yung mga values ni x. So, ang domain natin ay set of all real numbers. Pwedeng negative, pwedeng positive. At ang ating range naman, or yung ating y values, no? Kasi hanggang dito lang yung natin, yung vertex natin. So, ibig sabihin, simula dito, pataas lang. Hindi na tayo pwedeng bumaba kasi hanggang dito nga lang ang ating vertex. So, yung range natin ay y such that y is greater than or equal to negative 4. Ito. Greater than to negative 4 siya or equal to negative 4. That is our domain and range. At ang ating axis of symmetry ay ito. Saan ba dumaan si axis of symmetry sa value ni x? So, tingnan natin. So, 1, 2, 3, 4. So, ang ating axis of symmetry ay x is equal to 4. So, we have the vertex, the x-intercept, the point 1 and point 2, and yung point 3, yung ating y-intercept. And then, we have the domain and range, and the axis of symmetry, which is x is equal to 4. So, ito yung ating graph, or these are all the representations sa ating given quadratic function.